Sa mga may high blood po, may sakit sa puso, kailangan po makinig kayo dito baka iniinom itong mga gamot. Ano po mas okay sa inyo? Losartan ba or amlodipine? Di ba? Baka umiinom kayo, bibigay natin yung benefits tsaka risk ng bawat isa. Ang losartan, marami po siya magkakasama, yung mga sartan, telmisartan, valsartan. Ang grupo nila ARB, angiotensin receptor blocker. Meron din naman yung mga PIN, amlodipine, felodipine, nifedipine, calcium channel blocker. So, linya ko po to bilang internist at cardiologist. Pero syempre, yung final say sa doktor ninyo, yung akin ay payo lang, overall tips lang. So, unahin natin ang amlodipine at itong mga kasamahan niya. Ano advantage? Ang amlodipine, malakas magpababa ng blood pressure. Kahit 180 o 200 blood pressure mo, kaya niya. Okay, malakas. Advantage din niya, hindi siya nakakasedate, hindi nakakaantok, hindi nakakahilo, walang epekto sa kidneys, okay sa kidneys, walang problema kung may hika ka, okay sa kanya, may sakit sa puso, okay pa siya. Kahit nga mabuntis, medyo pwede rin siya. Although, misa sa buntis pinapalitan. So, marami siyang advantage. Although, meron siya isang side effect, yung nagmamanas. Dahil malakas nga masyado yung amlodipine magbuka ng mga artery ng mga ugat, pag binubuka niya, mas ninahirapan yung puso, mas maganda yung pumping. Kaya lang sa pagbuka, misa pati sa paa, nagmamanas. Namumula, nagpa-flushing. Merong ganun. Or first 3 days, minsan nag-headache. Advantage din niya, madalas ma-stroke ang tao sa umaga. So, pag umiinom ka nito, lalo na pag sa gabi mo iinumin, controlled, hindi ka ma-stroke sa umaga. Tsaka yung half-life niya mahaba, ibig sabihin, halos 35 hours. Ibig sabihin, 1 day, 2 days, yung gamot na sa dugo mo pa. So, minsan makalimutan mo inumin, pwede pa rin yun. So, marami siyang advantage. Pero, maganda rin ang losartan. Okay din siya. Huwag natin babaliwalain. Kasi ang losartan, pati mga kapatid niya, mga valsartan, irbesartan, telmisartan, meron din siyang kakaibang powers. Kaya pinakita ko mga sartan, may kakaibang powers. Meron pa mga ibang gamot May beta blocker, yung mga metoprolol. Ang ARB, mga sartan, ito yung mga doses nila. Ito yung mga famous na sartan. Pinakamura, losartan. Nauna siya. Telmisartan, irbesartan. May iba't ibang lakas pero almost as a whole, pareho yung benefits nila. So ito po, ano advantage ng mga sartans? Ang maganda sa kanya, although mahina siya magpababa ng blood pressure, siguro kaya lang niya mga 150, 160 ang blood pressure mo, konti lang ang baba niya, hindi tulad ng amlodipine, malakas. Pero marami siya ibang benefit. Pwede siya makaprevent ng diabetes. May pag-aaral, pag umiinom ng mga sartan, losartan, mas hindi nagkakaroon ng diabetes. At dahil hindi nagkakaroon ng diabetes, hindi rin nagkakaroon ng kidney disease. Nababawasan yung chance na masira yung kidneys. Kaya alam yan ng mga nephrologists, kung meron kayo early, maagang kidney damage, early kidney disease, binibigay ito minsan ng mga nephrologists para ma-protect yung kidney sa early stage. Pero pag late na, nasirang-sira na yung kidneys, bawal na rin. Okay? So, diabetes okay, early kidney disease okay, iwas sa stroke okay din kasi nakokontrol niya high blood at yung malaki ang puso. Yan ang gustong-gusto namin bilang cardiologist kasi pasyente namin karamihan heart failure Pag pumunta sa amin, 2D echo, malaki ang puso. 2D echo, mahina yung ejection fraction. 2D echo, makapal yung puso. Itong losartan, kasama na rin yung isang grupo, yung enalapril, yung mga ACE inhibitors, napapaliit nila yung puso. Napapaliit yung malaki, yung ejection fraction, yung pumping, napapalakas pa nga konti. Yan ang mga advantage niya na wala doon sa amlodipine. Okay? Pero yung amlodipine, huwag natin babaliwalain. Favorite ko to kasi malakas magpababa So, pag nababa niya yung blood pressure, hindi ka ma-stroke. Mas safe ka dito. Kung BP ang problema mo. Pero kung may halo ka pang diabetes, kidney,
at lumalaki puso, kailangan mo konti nitong mga sartan. Benefits, tulad na sinabi ko, ayan high blood, diabetes, kidney disease. Sa early lang kasi sa late, pwede ring lumala pag sa kidney disease. Although may risk din ang losartan, tuturo ko mamaya. Ang epekto ng mga losartan and amlodipine, pinaparelax nila ang blood vessels sa mga arteries para pag mas maluluwag yung mga ugat natin dito, yung pagpump ng puso mas maluwag. Mas hindi hirap ang pagbomba. Yung mga naka-high blood, yung tumatanda, naka-high blood, dahil sumisikip yung mga arteries, kumikipot, sumisikip, tumitigas kasi tumatanda. Kaya pag-pump ng puso, nahihirapan siya ibomba. Nahihirapan siya i-push ng puso yung dugo sa kamay, sa utak. Kaya naka-high blood. Kaya tumataas. Kaya sumisirit yung dugo kasi nga, hirap ito po, may mga pag-aaral, clinical effects. Maraming mga trials yan. Ito yung mga inaaral namin. Yung mga losartan, sartan, valsartan versus amlodipine. Nakita nga nila sa mga pag-aaral, ang mga losartan and valsartan maganda sa heart failure. Malalaking puso na papaliit. Amlodipine maganda naman sa blood pressure. Ayan favorable BP pag amlodipine. Ano side effect ng losartan? Ang losartan and the sartans, meron siyang first dose hypotension. Ibig sabihin, may konti lang namang tao, siguro ilang percent, na pag unang inom ng mga sartan, bumabagsak BP. Kaya yung mga first 2-3 dose, minsan nga gusto ko half dose lang muna So parang konti-konti lang muna sa una. Sinasanay lang muna. Hanggang di pa sanay. So yung iba nahihilo, bumababa BP, nala-lightheaded, nagpe-faint, nanghihina. At isa ding side effect ng mga losartan and the sartans, tumataas konti ang potassium. Okay? Which is actually good for many people. Like to say, Doc Lisa, laging bagsak ang potassium. Pag na-high blood siya, ito bibigay ko sartan para tumaas na potassium niya. Kasi si Doc Lisa, naka-potassium supplement pa yan. So ito, side effect niya, nakakataas siya ng potassium konti. Kung umiinom kayo ng potassium supplement, tsaka naka-losartan, baka sumobra taas. Kaya nga sinasabi ko, pag kidney failure na, late stage na ng kidney disease, hirap na yung kidney maglabas ng dumi, tumataas din ang potassium. So, pag late stage kidney disease, tumataas ang potassium, bawal na itong mga losartan. Kasi tataas ang potassium, delikado. Deadly rin pag tumaas. May na-allergy, birang-bihira, bawal uminom ng alak, and bawal sa buntis. Ito naman ang side effect niya. Kaya kung kayo ay balak magbuntis, may chance magbuntis, walang contraception, may chance mabuntis, tapos naka-losartan kayo, delikado. Kung di mo alam na buntis ka pala, first 3 months na pregnant ka, may side effect siya. Masama epekto niya sa unborn baby. So, oras na malaman mo buntis ka, lipat agad. Yung amlodipine, mas okay siya sa buntis. Okay? Mas safe siya kumpara sa losartan. Pero ang mga doctors pa rin, pag buntis, pinapalitan ng mas safe pa. Meron pa ibang gamot na mas safe pa sa buntis at high blood. Added tips, pag naka-losartan ka, yan po, dagdagan mo pa ng exercise, bawas stress, magpapayat. Kasi mahina nga siya magpababa Sine-check yung creatinine, tignan yung kidneys mo kung gumaganda ba yung kidneys mo o lumalala with losartan. Sine-check maigi. Oras na lumala, tigil yung gamot, palit. Diba? Kung gumaganda yung kidneys mo sa losartan, di tuloy. So, potassium levels, sine-check, blood pressure, sine-check. Pag nakalimutan yung dosis, huwag dodoblehin. Okay? Pag nakalimutan, uminom lang ng next normal dose. Bawal i-doble, baka ma-overdose. Ang mga tableta sa high blood, dapat nakatago sa malamig na lugar. Huwag lalagay sa kotse sa init. Huwag lalagay sa banyo, baka mabasa. Huwag lalagay sa wallet kasi madudurog. Other tips, pampababa ng BP, alam niyo na po to, mga healthy foods. Hinga malalim, inhale, exhale, maganda rin po yan. Mabilis magpababa ng blood pressure. Other causes, dapat tingnan natin ba't ka hina-high blood. Baka galit, baka stress, may problema, may inis sa asawa, pwede yun. Pag naayos lang yung problema sa pamilya, gaganda na blood pressure. Hindi mo na kailangan ng losartan, tsaka amlodipine. Minsan, panic attack lang.
Baka hyperthyroid ka, baka malakas manigarilyo, high blood. Kape ng kape, energy drinks, pwede tumaas blood pressure. Shabu, methamphetamine, cocaine, nakakataas. So ito, pain relievers, pwede rin makakataas konti ng blood pressure. So tingnan din kung mayroong mga ibang dahilan. Okay? So sana pa nakatulong tong video ko. As always, sinasabi ko, general tips lang to, dagdag kaalaman bilang cardiologist, alam nyo pros and cons ng gamot. Pero yung final decision, kung iinom kayo nito, kung meron kayong diabetes, kidney disease, at iba pa, ang personal doctor nyo lang ang magde-decide. Mas tama siya kasi mas nakikita ka niya. Mas sakto ang payo niya. Yung akin po ay dagdag payo lang. Salamat po.